na huwag naman ninyo akong idamay. Pero ang pakiusap ko, ayusin ninyo at isipin ninyo ang Pilipino na nasa ospital ngayon ang kailangan ng medisina. Pero wag naman sana ninyong sobrahan ang laro sa Congress na yung budget mismo ang nalagay sa alanganin. Importante yung pagsalita ni Pangulong Duterte kagabi. Tungkol po ito sa budget impasse, yung nalagay sa delikado na baka hindi makaabot na maipasa ng Kongreso bago magtapos ang taon, no? 2020, ang 2021 General Appropriations Act o GAA. Yan po ang tawag sa national budget natin, no? So 2021 General Appropriations Act. Dahil po ito sa hidwaan dyan, sa gitna ni House Speaker Alan Peter Cayetano at ni Congressman Lord Alan Velasco. Talagang nag-aagawan sila dyan sa pagka-House Speaker. Umpisahan po natin itong pahayag ni Pangulong Duterte kagabi, no? Dahil nga hindi ko naabangan, no, pero parang biglaan din, dahil sinabi nga ni Pangulong Duterte na wala naman siya talagang balak na magsalita. Subalit nalalagay sa panganib na baka ma-compromise, no, yung tinatawag na budget impasse, yung hindi makagalaw, parang na traffic jam, no? Budget impasse diyan sa Kongreso ang 2021 General Appropriations Act. Kasunod po ito sa ginawa ng grupo ni House Speaker Alan Peter Cayetano kung saan nung Martes na bigla nilang itinulak at ipinapasa on second reading, approved on second reading, ang 2021 annual budget. Kaya tapos noon, kasi 3 reading rule ang Congress, no, both houses, 3 reading rule. First reading, second reading, and third and final reading. So, kung hindi pa po maipasa ito sa third and final reading, ibig sabihin, hindi pa po ito isang legislative measure or enacted measure by any of the 2 houses of Congress. So, nabitin, no? Nabitin dahil kagad-agad pagkatapos ng pagpasa on second reading, yung mga kasamahan, mga kalyado ni House Speaker Alan Peter Cayetano, kagad-agad humingi ng recess at magbabalik ang House of Representatives sa November 16, mahigit isang buwan pa mula ngayon, no? Mula ngayon, no? Kasi 9 tayo. So mga 1 month and 1 week, no? November 16. Ang problema kasi yung the way our Congress works, no, alam niyo naman ito, pero just a little refresher, no, both houses yan. At yung budget measure na tinatawag, ang budget measure na tinatawag, magsisimula yan sa lower house. So ang habang gumagawa din ng budget hearings ang Senado, mula pa nung nakarang mga buwan, no? Nag-umpisa na sila, hindi nila magalaw-galaw ang budget kung hindi pa nila natatanggap ang enacted measure, yung naipasa na sa lower house. Kailangan i-transmit muna sa lower house ang budget na house version ang tawag doon. Yung house version ng General Appropriations Act, no? So ang problema kasi pag hinintay pa ni Speaker Cayetano hanggang November 16 at sa kanila ipasa on third and final reading itong 2021 annual budget ng Pilipinas, ay magkakaproblema. Magkakaproblema po dahil ang Senado ay sa November 16 ay magre-recess. Magre-recess sila. Sabi ni Senate President Tito Soto na ito daw ang ginawa ni
Cayetano ay baka mag-budget reenactment, no? Ang mangyayari dito, budget reenactment dahil nga ang Senado ay hindi makakagalaw, no? Hindi makakagalaw ang Senado dahil may holiday recess sila sa December 19, no? So ibig sabihin hindi na nila magawa-gawa yung kailangan mag-review, ma-review ng mabuti kung November 16 pa nila. November 16 pa nila matatanggap, no, ang ang tawag dito ang House version, no. Kaya may budget impasse, no, na nalalagay sa delikado ang national budget for 2021, no. So ito nga yung mga pangangamba ng marami at si presidente mismo sabi niya paano yan? Kasi mangyayari po mangyayari po nito is if no budget is passed before the Congress goes on recess, ay pagdating po ng January 1, 2021, babalik tayo sa budget for 2020. Yun ang tinatawag na reenacted budget, no? Yan po, no? So pag naka-reenacted budget ka, nakakali po yung kamay nyo. So anyway, dahil po siguro na naramdaman na ni House Speaker Alan Peter Cayetano na galit si Pangulo, no, especially na hindi niya rin tinupad yung kasunduan nila ni Congressman Lord Alan Velasco na mag-giveaway siya, no? Magpapalit na sila ng renda. So na rin siguro, no, na takot si Speaker Cayetano. Sabi niya, hindi po, parang may bago siyang commitment ngayon by November 5, no? November 5 ay maipapasa na nila sa ating Senado para kagad-agad ito matackle, no, o matake up ng ating mga senador at kasi kailangan nila ng panahon yan because susuriin nila yan. They have to review the entire budget, no? Kung ano yung na-approve ng House ay hindi po nangangahulugan na magsasang-ayon na lang ang Senado. So titignan din nila yan, no? At pag meron sila mga pagbago na gustong gawin, they will do that, no? At pagkatapos yan, dadaan pa yan sa tinatawag na bicameral committee, no? Kung meron pong mga may mga tunggali po, no? May mga conflict sa both versions, magko-convene yung tinatawag na bicameral committee, both houses. May mga senador, no, at may mga congressmen at sila po ay magpupulong-pulong. They will meet to discuss, okay, ano pong pwedeng gawin natin para magkasundo sila. Yan, ganoon po yan, no? So kailangan matapos lahat yan. Kailangan matapos lahat yan before the second week of December. Kailangan yan i-print, no? I-print yan bago dalhin ito kay Pangulong Duterte for his signature para po na pagdating ng January 1 ay effective na po ang 2021 budget. So katulad po sa sinabi ko noong nakaraang mga araw ay ano po ito, no? Baka because this is all about ambition, no? Itong away-away ni House Speaker Cayetano at ni Congressman Lord Alan Velasco is all about admission, no? So ang naisip siguro ng mga kaalyado ni Cayetano para po na maiwasan, no, yung pagbabanta ng grupo ni Velasco na sa October 14 they will file a motion to declare the speakership vacant at magbubutuhan. Magkakagulo yan, no? Kaya sabi ni Pangulong Duterte, huwag nyo na akong idamay. No? Ito rin ang sinabi natin, di ba? Huwag nyo nang idamay si Pangulong Duterte. No? Simple lang yan Kung ako kay Cayetano, no? Ay sige, mag-showdown. Mag-showdown na lang tayo. Magpakita siya ng numbers at kung nakaabot na siya sa 149, no? Di ba biniling natin yan kung ilan kailangan niya, 50% plus 1, no? Na mga kasapi ng House of Representatives. Wala siya magagawa, no? Dapat galangin niya
he has to respect the will of his colleagues, no, mga kasamahan diyan sa House of Representatives. Yan po, no? Kung napanood nyo yung pag-speech ni Pangulong Duterte kagabi, may tinatawag na yung tinatawag na may mga parang may mensahe, no? Parang may mensahe si Pangulong Duterte. Okay, so ipakita po natin sa ating screen, no? Ang ano ni Pangulong Duterte kagabi ito, no? So ito po ang ano ni Pangulong Duterte kagabi. Yan. Okay, so naano na rin ang mga congressmen natin dahil po na sa ano ni President Duterte, makikita nyo nasa likod niya ang mga nasa likod niya ang mga matataas na opisyal ng military at ng Philippine National Police. Yan, makikita nyo. So it is a signal, parang may gustong ipahiwatig si Pangulong Duterte, no? Sa ano ito na nasa tabi niya ang mga pinuno ng armed services, no? Yung Army, Air Force, Navy, Philippine National Police, no? So talagang may mensahe, no? At sabi niya, kung hindi niyo magawa yung yung trabaho niyo, ay ako nang gagawa para sa inyo. Yun po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Kaya siguro naano na rin si House Speaker Cayetano, teka. Baka magalit si Tatay Digong. Baka magalit si Tatay Digong at baka mawalan ako ng mga pribilehiyo, no? Dahil siyempre, it's all about power. Sinabi ko na. It's all about power. Lahat po ito na nangyayari is all about power and ambition. May patuloy tayo na may problema sa COVID-19. No? Yan, no? So, simple lang sabi ni Tatay Digong, kung hindi nyo kayang magawa yung kung hindi nyo kayang magawa yung trabaho ninyo, I will do it for you. Sabi niya, hindi ako nanakot. Hindi ako nanakot, sabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya, sige, bahala kayo pag mag-away-away kayo dyan. Basta hindi na ako wag niyo akong idamay, no?